Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Johnny the Bagger po ang inyong maglilingkod. Narito tayo ngayon sa may Quirino Grandstand. So ito binabagtas natin ang nabaan ng Rojas Boulevard. At ito kita na rito yung sa may gilid-gilid yung mga paghahanda na ginagawa ng mga taga-Iglesia ni Cristo para sa kanilang rally kontra korupsyon, para sa transparency at pagpapanagot. So, and kita na rin yung mga banners na nakalagay dyan sa mga gently. Right, so ito yung lugar kung maalala ninyo yung Kalabaw. Ayan, dyan po yun. No, and then nakaharap dyan ang Luneta. Okay, so sa kabila pa niyan, kung didiretsuhin mo na yan dyan, pahabang lamuhan yan, nandun yung pinaka main stage nila. Meron silang itinatayo doon. So tinatayaan nila na abot ng milyon yung mga magsisidalo dyan sa Luneta. At sabi naman nila, hindi magiging magulo yung kanilang hanay. Tiwala naman tayo dyan sa sa salita nilang yan, dahil hindi naman talaga sila magulo, hindi naman sila makakalat. Minsan na natin sila nakasama sa rally para patalsikin si Gloria Arroyo at maibalik ng 2001 si dating Pangulong Erap Estrada. Kaya lang, noong parte na ng gulo na talaga, lumusog na kami ng Malacanang, sila nagsiuwian na, hindi na sila sumama. Totoo naman nagkakaroon doon. Now, rito naman, inaasahan naman na magkakaroon ng pagguguhan dahil nga po sa mga assurances, mga pagbabanta mismo ng kaguluhan na ini-insinuate ng mga kampo ng mga DDS, katulad nila Mokis, nila yung nagdala kay si Mike Defensor, yung nagdala kay Gutesa, diba? Parang yung interview nila sa isang programa, excited sila na paano kung dumami yung mga tao. Dadami talaga yung mga tao dahil participants ang mga taga-Iglesia ni Cristo, diba? Kaya nga sabi nga po natin palagi, sana hindi hayaan ng INC na magamit ng mga destabilizers, itong mga destabilizers na to, ang kanilang hanay. Diba? Bagamat meron silang kanya-kanyang lugar, no? Sana, kung lumusog, maglakas loob, makasakaling dumami, etong mga taga-Batis, lumusog ng Malacanang, no? Buwis buhay sana. Diba? Ang mga taga-INC ay manatili sa kanilang kinalalagyan. Siyempre, alangan naman na ang gobyerno, pabayaan na lang ng nilusog ka. Diba? Hindi ka man lang lalaban, hindi ka papalag. O, hindi naman, porque sila yung mga Pilipino din, sila na yung masasabing mamamayan ng Pilipinas. Paano naman kami? Paano naman tayo? Paano naman ang ibang tao na hindi mga taga-Batis ng Kamangmangan, hindi mga DDS, hindi mga Duterte Bastos supporters, di ba? Alam naman natin na yung pakay ng mga yan, hindi naman talaga para sa sa issue Pakay lang ng mga yan, makaganti kay Marcos. Dahil nga yung kanilang poon, napakulong. Nandun na sa ICC. Kung totoo naman sila, bakit hindi nila usigin si Marcoleta na maging transparent, di ba? Bakit walang DDS na nagsasalita tungkol dyan? Ganyan na ba talaga silang kalala? Hindi na nila alam kung anong ibig sabihin ng ginawa ni Marcoleta sa kanyang sose, na hindi kaya drug lords o kaya naman ay mga masasamang tao, o baka naman sinadiskaya ang kanyang mga donors, kaya hindi niya kaya na maisulat ang kanilang mga pangalan, ang kanilang detalye doon sa sose. Pagka ganyan, na mas matimbang ang tao, di ba? Ang utang na loob, wala palang batas-batas Sabi nga galit sa law bender, pero law breaking pala ang gusto. So sana hindi sila magpagamit, di ba? Kasi sinasabi nga ng iba na lulusubin nila yung Malacanang, papabaan nyo na naman si Boy Sunog, si Boy Lighter, di ba? Tsaka yung labs natin, si Amor Patrio, nandiyan na naman yan. Ako, sana may boses, hindi basag. Di ba? Yan ako. Eto, may sariling venue sila, Luneta. Doon, wala sanang mga INC na pupunta doon sa EDSA. Kasi hindi kayo mabibless
Ang maririnig nyo doon palagi bangag. Magnanakaw, isay. Bagay na hindi naman ninyo isisigaw daw dyan sa Quirino Grandstand. And nga pala ha, maraming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang mga BBM supporters na ayaw nilang pumunta sana, kaya lang hindi sila makatanggi sa kanilang samahan. Mabigat sa kanilang kalooban yung kanilang ginagawa. Wala, diktahan. Di ba? So merong iba na hindi tatalima, hindi pupunta dahil hindi na tama. Kasi maliwanag naman diba, na merong dapat nang kastiguhin si Marcoleta, si Bantag, diba? Panawagan na palabasin, sumuko, harapin yung mga kaso, yung alagad ni Saldico. Diba, bakit walang mga ganon? Maski noong panahon ni Duterte, laganap ang patayan state-sponsored killings nga wala namang hindi naman sila lumabas. Ay nako, diba? So abangan na lang natin bukas, sana nga again walang gulo, diba? Kasi nakakapagtaka naman din yung 3 araw, diba? Tapos merong mga tao dyan tulad ni Chavit Singson na todo effort, ayon nga kay Atty. Tisini ay 5K para sa mga sasama, libre rides, back and forth. Pag uwi mo ng bahay, may 5,000 nga. Diba, libre kain. Hindi ko lang alam kung libre tirahan. Nang 3 araw na narating sila sa Manila. Diba? So, etong mga taga-EDSA naman, ng mga grupo-grupo ng mga DDS, nako po, lalo yung mga retired generals, siguraduhin nyo magtatagumpay kayo dahil pagka hindi, nako, ang ending ninyo, magiging kayong mga karpintero. Makakasuhan kayo sana, mawawalan kayo sana ng pensyon agad-agad. Diba? So, masaya. Okay? So, tingin-tingin lang muna tayo dito. Ito, ganda na yung tablado nila.
Alright, ito na, medyo umagabi na at baka abutin tayo ng ulan. Ito yung exit. Okay, so abang na lamang po tayo ng mga mangyayari po bukas. At idalangin natin na magkaroon ng magandang kapanahunan. Kasi pagka biglang bumagyo ulan, di ba, o matinding init ng araw, nako, kawawa naman po yung mga dumalo. Hindi naman lahat ng dumalo kontra kay BBM, di ba? Kontra gobyerno. Hindi naman lahat. Mangilan-ngilan lang. Kawawa naman sila, madadamay. Di ba? Naperwisyo na nga, magkakasakit pa. Kaya idalangin natin na maging maayos ang panahon bukas. Okay? At nawa pagpalain ng ating Panginoong Diyos ang bawat isa. At magkaroon ng kalinawan ng kanilang isipan, kulong ang mga magnanakaw, panabutin ang mga hayop na yan. Bye!